kotse ba? Feel kotse na. Nasabi ko nga sa isang New Cars for August video na ang Geely GX3 Pro ang pantapat ng Geely sa Toyota Race. Wait, bakit nga ba kailangan tapatan ng Race? Well, despite being less than 1 year in the market noong 2022, nakaakyat agad ito sa number 7 ng overall best-selling cars for that year. Clearly, there's a demand for a crossover in that price range. So titingnan natin with its lower starting price. Makakapalag nga ba ang Geely GX3 Pro? Yan ang titingnan natin in this spec check. Teka, wala pala tayong effects. Top of the line battle na agad, syempre. Don't forget to like this video, subscribe to our channel at sabihin sa tropa na manood sa amin pag naghahanap sila ng sasakyan. Syempre, price muna tayo. The Geely GX3 Pro Comfort, yung top-of-the-line model, is priced at 878,000 pesos. Sa kabila naman, the Toyota Race Turbo is priced at 1,063,000 pesos. Malaki ang difference at 185,000 pesos. Pagdating naman sa sukatan, lumamang ang Race in many areas. Nakausad lang ang GX3 sa width dahil mas malapad ito by 50 mm. Pero sa haba, taas at ground clearance, lamang ang Race pero not by much. Now, pag-usapan naman natin ang engine. The Geely GX3 Pro runs with a 1.5-liter engine. Ang Toyota Race naman, naka 1-liter turbo. Pero, magkalapit lang sila pagdating sa power figures at pareho silang naka CVT. For the full impression of their drive, may review na kami sa dalawang ito. Hanapin nyo na lang sa channel namin. Punta naman tayo sa exterior. Sa totoo lang, madami sa amin dito sa Phil Kotse ang medyo ilang sa GX3 Pro dahil ang front face niya ay parang yesteryear ng mga Chinese cars. Hindi siya kasing future-proof ng Coolray o Kavango at Ascara Brothers ito. Ang Race naman, medyo safe ang design pero at least hindi mukhang luma from the showroom. Pero pumunta na tayo sa amenities. Dito at sa iba pang categories, kailangan yung tandaan na lamang ang Race ng 185,000 pesos. So parang sukatin nyo, sapat ba ang increase na yon for the features it has? Or mas busog sa Geely? Siyempre, i-expect natin ang Race to have an all-LED lighting dahil sa price point nito. Pero di naman nagpahuli ang GX3 dahil at least sa kanya, LED pa rin ang DRL and tail light. One step down din sa side mirrors and wheel size compared sa Race, but may alas ito para sa mga mahilig mag-road trip. Ang GX3 may sunroof, sa Race, wala. Now, for the interior, surprisingly, naka-leather seats and push-start button ng pareho. Again, way under 1 million pesos ang presyo ng Geely ha, pero nakaganyan na. As expected, meron siyang analog gauges, pero electronic ang aircon controls niya. Naka 8-inch touchscreen kaso walang Apple and Android. Sabi nila, may kailangan pang i-install na app. Medyo hassle. Sa Race naman, kumpletos rekado siya with smart keyless entry, 7-inch digital gauge cluster, 9-inch touchscreen with Apple and Android at automatic climate control. Naisingit pa nila ang paddle shifters. When it comes to safety naman, pumapalag pa rin ng Geely. Pero unahin na natin ang Race. The Race is relatively nicely kitted with 6 airbags, front and rear sensors, rear camera, may blind spot monitoring and rear cross traffic alert pa. Mga features na magpapadali sa iyong city driving. Pagdating naman sa GX3 Pro, dahil nga significantly lower price point ito, expected na natin na
medyo mas hollow ang safety features. Meron lang itong 2 airbags and rear sensors pero lumalaban with its brake assist, traction control, hill descent control na usually sa more expensive cars mo makikita. May rear camera with dynamic guidelines and low tire pressure warning. So overall, malaking tulong pa rin siya sa city driving. And that's it for the spec check of the 2 new crossovers, the Geely GX3 Pro and Toyota Race. Ang presyo ng Geely GX3 Pro Comfort ay 878,000 pesos, while the Toyota Race Turbo is at 1,063,000 pesos. 185,000 pesos ang pagitan nila. So anong tingin mo? Kaya ba ng Geely habulin ang sales figures ng Race? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng taon. And that's it for now. I'm your host Stanley Chi, ang yung senpai ng Turbuhan, na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kumpleto ko niyan. Facebook, Instagram, TikTok, may sarili ako YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At meron din akong podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify at Apple Podcast. Kinig na't mag-subscribe. At syempre, suportahan niyo yung mga racket ko sa 92.3 FM, Radyo 5, at sa 1PH at sa 1 News. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!